umpisahan na ho natin yung Leviticus sa next Sunday. I'm excited na ho doon sa Leviticus. And again, I do not know kung matatapos ho natin yan ng gaano katagal. Pero as per experience ho natin doon sa Genesis, Exodus, medyo minimum of 2 years no? Bawat book. Actually, yung Matthew po, sabi sa akin, na tinatalakay natin every Friday night, nasa pangatlong taon na daw ho tayo sa Matthew. Hindi pa natin tapos. Nasa chapter 27 pa lang ako. Kaya start ko lang ng chapter 27 last Friday. May chapter 28 pa ho. Yung chapter 27, 66 verses na yon, no? Plus yung chapter 28 pa ho. So, kaya baka that would be another 6 months. Okay? So, tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, buong puso at buong pagpapakumbaba na kami po ay dumudulog sa iyong harapan sa mga oras na ito. At inihiling po namin, aming Ama, tulungan mo po kami na maunawaan namin ang aming pag-aaralan sa umagang ito. Bigyan mo kami ng kaliwanagan, bigyan mo po kami ng karunungan upang ito ay aming maintindihan. Hindi lamang po maintindihan, kundi ito ay aming maisapuso at amin din itong maisabuhay. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na tagapaghatid ng iyong salita at ganoon din po ang aking mga kapatiran na naririto ngayon at nakikinig maging yung mga nasa kanilang mga tahanan. Marami pong salamat, aming Panginoon, aming Diyos, sa iyo po ang parangal, sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Yeshua. Amen and Amen. So, tayo po ay nasa part 7 na, which is entitled The Resurrection of the Unjust. So, pag sinabi nating unjust, sila po yung mga hindi mananampalataya. Sila po yung mga unbeliever, kung tawagin natin. Sila po yung mga hindi nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sila po yung mga hindi tumanggap sa Panginoong Jesus bilang sarili nilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Kaya kung hindi po kayo kabilang doon, ito po ay hindi para sa inyo. Kung kayo po ay mananampalataya, hindi po ito para sa inyo. Pero para ito doon po sa mga kakilala, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, kamag-anak na hindi pa po mananampalataya, para mabigyan niyo po sila ng mas komprehensibong paliwanag kung ano ang kasasapitan nila kapag sila po ay hindi nanampalataya sa Diyos. No? Yun naman po ang trabaho natin ipahayag sa kanila. Bahala na ang banal na Espiritu ang mag-convict sa kanila. Bahala na ang banal na Espiritu ang kumausap sa kanila. So ang ating pong role, ang ating pong tungkulin, yung ating pong mga kaalaman na ito mula sa salita ng Diyos ay ibahagi sa kanila. Now, kung hindi po nila paniwalaan, hindi nila tanggapin, then it is their accountability. Para po sa inyo, nagampanan nyo na kung ano ang tungkulin ninyo. At wala na ho kayong pananagutan sa Diyos noon. So, kaya pakinggan nyo pong maigi ito dahil ito po ay magandang ibahagi din sa mga hindi mananampalataya. So far, what we have covered ay ang mga sumusunod. Unang-una po, we are thus animated by Yahweh's Spirit. Because of sin, all will return to dust at death. Pangalawa po, at death, we are not conscious, but waiting for a resurrection back to life. Pangatlo, those in the faith will be resurrected to eternal life. Reign with Messiah Yeshua for 1,000 years on earth as the Torah goes out to the nations. Hindi na ho ako mag-elaborate yan kasi natalakay na natin yan. And at the end of the 1,000 years, heaven and earth are made new, and we live not in heaven, but live eternally on earth.
Lastly, those not in the faith will also be resurrected. Following the 1,000-year reign, they will be resurrected unto judgment. So ito po yung tatalakayin natin. Those not in the faith, no, will also be resurrected. Meaning, bubuhayin silang magmuli. Following the 1,000-year reign, they will be resurrected unto judgment. In Acts chapter 24, verse 14 and 15, it says, "But this I confess to you, that according to the way which they call a sect, I worship the God of our fathers, believing everything laid down by the law and written in the prophets, having a hope in God, which these men themselves accept, that there will be a resurrection," or pagkabuhay na magmuli, there will be a resurrection of both the just and the unjust. So kaya ang mananampalataya ay bubuhayin magmuli, ang hindi mananampalataya ay bubuhayin magmuli. So parehas, so meaning lahat ng tao, for that matter, na mga namatay ay bubuhayin magmuli. So yung pong mga just, alam na natin kung saan sila pupunta. Sila ay bubuhayin muli para magkaroon ng eternal life. So ang tanong po, bakit yung mga unjust ay bubuhayin magmuli kung sila ay patay na, no? Why are unbelievers resurrected? If the punishment of sin is death, and they have already died, why resurrect them? Total, namatay na naman sila eh. Bakit kailangan buhayin pa magmuli? Siguro po, pag tinignan natin, yung mga yung mga mananampalataya, kaya sila bubuhayin magmuli para sila ay gantimpalaan ng Diyos. At ang unang gantimpala na po doon ay yung bibigyan siya ng katawang hindi mabubulok at mabubuhay na siya forever. And it makes sense. Pero bakit po yung mga hindi mananampalataya kailangan pambuhayin magmuli? No? Ang ating pong Panginoon ay meron siyang sariling patakaran, no? Meron po siyang tinatawag na batas na ito ay nakasulat sa Torah. And in the Torah, nakasulat po doon na kailangan magkaroon ng judgment ang mga mananampalataya at ang hindi mananampalataya. So parehas dapat i-judge. So ang judgment para sa judgment para sa mananampalataya ay kung ano ang kanilang gantimpalang tatanggapin. While ang judgment para sa hindi mananampalataya ay yung kaparusahan. Hindi reward, kundi kaparusahan po. So kaya kailangan silang buhayin magmuli to face judgment. And that is according to Torah. At ang Diyos na siyang author ng Torah, hindi niya i-violate yung sarili niyang batas. And according to His Torah, according to His law, yung pong hindi mananampalataya, kailangang humarap sa paghuhusga. Eh kung patay sila at hindi sila bubuhayin magmuli, hindi ho sila makakaharap sa judgment. Kaya ang reason, kailangan silang buhayin magmuli for them to face judgment. Okay? Now, in Daniel chapter 12, verse 2, we have seen this verse before. It says, "And many of those who sleep in the dust," yung mga namatay po, no? "And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt." So right away, makikita ho natin dito na yung pong mga just o yung mananampalataya ay bubuhayin muli to everlasting life. And then, the unbeliever, sila po ay bubuhayin muli para po saan? Sabi diyan, to shame and everlasting contempt. Now, please take note po, no? Yung mananampalataya to everlasting life. Yung hindi mananampalataya to shame and everlasting contempt. Now, I am giving emphasis on this because we will do some scripture analysis.
para po makita natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, ano ang sinasabi ng mga talata sa Biblia na kasasapitan ng isang hindi mananampalataya. And sa tingin ko po, mababago po, magkakaroon tayo ng tinatawag na paradigm shift. Kasi ito yung mga bagay na hindi ho natin kasi masyadong pinagtutuunan ng pansin. At tayo po ay naniwala na lang kung ano yung ating napakinggan at hindi tayo talagang masusing nagsaliksik at talagang in-scrutinize natin ang scriptures kung ano ang sinasabi. But this morning, gagawin nun natin yung mga scriptures, we will do some scripture analysis. Okay? Now, what does the Torah state should happen to those that reject the Word of God? Are they, letter A, punished by ongoing horrific torture? Or letter B, sentenced to death? So, ulitin ko po. What does the Torah state should happen to those that reject the Word of God? Pag sinabing nag-reject sa Word of God, sila po yung mga unbeliever. Sila po yung mga hindi mananampalataya. No? Ano ang mangyayari sa kanila? Sila po ba ay ipapanis by ongoing horrific torture? Or sila po ba ay ise-sentence to death? The answer is they will be sentenced to death. They will be sentenced to death. Okay, Matthew chapter 25, verses 41 to 46. Then he will say to those on his left, "Depart from me, you curse, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels." So, kanino daw po ipin-prepare yung eternal fire? According to this verse, it is prepared for the devil and his angels. At alam mo natin sa kasaysayan, at ito ay naitala sa Biblia, that 1/3 of the heavenly host, 1/3 daw ng mga anghel sa langit ay nagrebelde laban sa Diyos sa pamumuno ni Lucifer. Okay? So, kaya yung pong mga anghel na yon sa pamumuno ni Lucifer, sa kanila ipin-prepare yung eternal fire, which we call, ano po, hell. Okay? Verse 42, "For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you did not welcome me. Naked, and you did not clothe me. Sick, and in prison, and you did not visit me." Then they also will answer, saying, "Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?" Then he will answer them, saying, "Truly I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. And this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life." So, pinagahambing ho dito ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang mananampalataya will end up in eternal life, pero yung daw pong hindi mananampalataya will end up in eternal punishment. So now we have to ask the question, ano pong ibig sabihin ng eternal punishment? Immediately we conclude upon hearing this that they will spend their eternity in hell, in the eternal fire, without dying. No? While yung pong mga mananampalataya will spend their eternity, of course, in the kingdom of God, having eternal life. Pero ano nga po ba ibig sabihin ng eternal punishment na tinutukoy dito? Kung ang mga Hudyo ay meron pong tatlong kaisipan patungkol sa langit
meron din ho silang tatlong kaisipan patungkol sa impyerno. At mahalaga pong maintindihan natin ito. So, sa kanila, nabanggit ko na po ito sa mga nakaraang preaching ko, ang langit ay mayroong tatlong bahagdan. Ang una ay yung pong kaulapan. Ang pangalawa ay yung pong galaxy, yung universe. At ang pangatlo ay yung dwelling place ng Diyos. Ganon din po, ang impyerno para sa kanila ay meron ding tatlong bahagdan. Ano-ano po ito? Ang una ay yung tinatawag na Hades. Ang pangalawa po ay yung tinatawag na Tartaroo. At ang pangatlo po ay yung tinatawag na Gehenna. Siguro po yung Hades na dinig na natin. Yung Gehenna, narinig na rin natin. Pero yung Tartaroo, ngayon lang siguro natin narinig to. Pero sa isip po ng mga Hudyo, ito ang level ng hell sa kanila. Hades, Tartaroo, and Gehenna. Now, kailangan makita ho natin kung ano ang kaisipan nila patungkol sa hell. Para maintindihan natin, kapag binabasa natin ang hell na word sa Bible, ay kung ano ang ibig sabihin ito. Ito po ba ay Hades? Ito po ba ay Tartaroo? O ito ay Gehenna? Sa atin po, pag sinabi mong heaven, iisa lang ang nasa isip natin. Di ba? Langit. Kung nasaan ang Diyos. Yun lang ang nasa isip natin. Ngayon lang ho natin naiintindihan na sa kanila pala, which is, mahalagang maintindihan natin kung ano nasa isip nila kasi sila po ang sumulat ng Biblia. Sa panahon nila, sa kultura nila, sa lingwahe nila. Kaya dapat iintindihin natin siya sa kaisipan nila, hindi sa kaisipan natin. Ganon din po ang impyerno. Sa atin, pag sinabing impyerno, wala ho tayong tatlong level ng impyerno sa isip. Pag sinabi sa ating impyerno, lugar lang ni Satanas at mainit doon. Pero sa kanila po, may iba't iba. No? Pag sinabing hell sa kanila, hindi ho hell lang yon. Kasi tin-translate lang siya sa English word na hell. Para pong walang iniwan sa love. Sa atin, ang love, iisa lang ang English word, love. Sa kanila po, merong agape. Merong pong phileo. Di ba? May iba't ibang klase ang ano, at iba't iba ang kahulugan nun. Ganon din po ang impyerno. Hindi lang isang word sa kanila yon. At ang tatlong ginagamit nila dyan ay Hades, Tartaroo, Gehenna. Kaya kapag nabasa natin sa English Bible natin ang word na hell, aalamin natin kung ano ang ginamit doon. Kung yun ba ay Hades, yun ba ay Tartaroo, o yun ba ay Gehenna. Kasi mag-iiba po ang kahulugan kapag alam natin kung anong ibig sabihin ng bawat isa. Pero pag ininterpret lang natin siya sa iisang word, sa kaisipan natin na impyerno, mamamali naman tayo ng pag-intindi doon sa verse. Naiintindihan niyo po ako? Nakukuha niyo po? So kaya alamin natin kung ano tong tatlong impyerno na ito. No? Yung isang impyerno lang, ang hirap. Tinatlo pa ang impyerno, di ba? Now, tingnan natin ang Hades. Ang Hades po, most frequently, refers to the grave. So, kapag ka sinabi po ay Hades, libingan lang. Sa kanila yon. Okay? Pero kaya lang, pag binasa po natin ang English na Bible, ang mababasa natin, hell. So, pag tayo po umintindi, hindi libingan lang ang intindi natin doon. Ang intindi natin ay lugar ni Satanas. Pero sa kanila po, libingan lang yun. Nakuha niyo po? Pangalawa, the Septuagint mostly uses the Greek word Hades for the Hebrew word Sheol. Now, ano po yung Septuagint? Yung Septuagint, yun po yung Greek translation ng Old Testament na Hebrew. Kaya kapag binasa niyo po yung Hebrew Old Testament, ang mababasa niyo ay Sheol. Pag binasa niyo naman yung Greek
translation ng Hebrew Bible na Old Testament, ang mababasa niyo po ay, ano po? Hades. So kaya yung Sheol na Hebrew at yung Hades na Greek, iisa lang mo ang kahulugan nun, ang ibig sabihin nun ay grave, libingan. Okay? Pero pag binasa na ho natin sa Tagalog at sa English, hell, ang kahulugan na sa atin nun, impyerno. Hindi na libingan lang. Nakikita niyo po yung kahalagahan na naiintindihan natin yung involved na word, no? At times, it is used as a personification for the grave. Oh, may mga pagkakataon po na yan ay pinepersonify. Ang tawag niya ay Hades, pero again, ang ibig sabihin lang is libingan, grave. Once it is used in the parable of Lazarus and the rich man. So ang ginamit po doon is Hades, hindi po Tartaroo, hindi Gehenna. In more modern English translation of the New Testament, the word Hades is retained in its transliterated form instead of being translated into the word hell. So may mababasa po kayo ng mga New Testament na hindi nila binago. Imbis na gamitin salitang hell, ang ginamit ay Hades pa rin. Kaya lang po, yung mga bumabasa nun, pag binasa nila, ano yung Hades? Kaya yung po mga nag-translate, itin-translate nila sa hell, sa English. Kaya lang, pag tinagalag mo ang hell, impyerno. So pag Pilipino ang bumasa, hindi libingan yon. Ang tinutukoy ay impyerno kung nasaan si Satanas. Eh si Satanas po wala sa libingan. O di ba? Magulo na. So kaya yan po ang kahalagahan ng iniintindi natin yan. So again, pag Hades, libingan lang yon. In Hebrew, it is Sheol. Libingan lang siya. Ano naman po yung Tartaroo? Yung pong Tartaroo, ginamit ito sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Kita niyo po yung word dyan, no? For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell. Hindi po Hades. Ang ginamit dyan, Tartaroo. Kasi ibig sabihin, yung pong mga angels na kinas ng Diyos, hindi sa libingan dinala. Dinala sila sa Tartaroo. O saan, ano ngayon yung Tartaroo? Kasi pag yan, ininterpret mo as hell din, as hell yung katulad ng kay Lazarus na yon, so parang lalabas po, doon kay Lazarus, iisa lang ang pinagdalan nila. Yung mga angels at saka yung doon kay Lazarus, yung mga namatay na magkakapatid. Namatay na mayaman. At saka si Lazaro. Di ba? Pero magkaiba pinagdalan sa kanila. Kay Lazaro, tsaka doon sa rich man, doon sila sa Hades. Kaya yung mga angels po dito, saan dinala? Sa Tartaroo, hindi sa Hades. Magkaiba na. So kung nasa Tartaroo sila, ano pa yung Gehenna? Pero pare-parehas silang i-translate into word na hell. Na iba-iba ang kahulugan po. And sabi diyan, and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment. So yung pinag-usapan po natin, tayo, pag na-resurrect tayong mga ni-resurrect at saka yung mga ni-rapture, ilalagay muna sa chamber. Tatandaan niyo po yun? Lalagay muna tayo sa chamber para habang nag-iintay tayo ng second coming. Yung mga angels, saan sila dinala? Kung tayo sa chamber, sila po ay sa Tartaroo. Yung mga namatay, saan po dinala? Nilibing sa Hades. Kaya mula sa Hades, sa pinaglibingan, ni-resurrect sila, dinala sila ng Diyos sa chamber. Yung mga angels, dinala sila, saan po? Hindi sa Hades, dinala sila sa Tartaroo.
At dun sila nandoon at sabi diyan, to be kept until the judgment. Tayo rin po habang nasa chamber, nag-iintay din nung judgment dun sa second coming ni Jesus Christ. So, a little explanation of that. Peter uses tartarosas, a verbal form of the proper noun Tartarus, to explain the fate of some of the fallen angels. He states that for their sins, these angels had been Tartarosas, which Thayer says literally means to thrust down to Tartarus. Parang lalong gumulo. Tartarosas, Tartarus, So, intindihin natin ngayon, ano ba yung Tartaro na ito? Tartarus, also known in the Bible as the abyss. Narinig nyo na yon, the abyss. Kaya iba po yung Hades, which is libingan, yung Tartaro is the abyss. Ano po yon? This is the place where some of the fallen angels are kept chained in darkness, awaiting the judgment of the great day. So, kaya yung mga namatay na tao napunta sa Hades, yung mga angels na nagkasala, nilagay sa abyss. Yung mga mananampalataya na na-rapture at na-resurrect, dinala sa chamber. Ang mga angels, fallen angels, nandun sila sa abyss. Kung saan yon, di ko po alam. Di pa ako nakarating. Pero sang-ayon po sa description, ito po ay, kumbaga kung ang lupa, ang libingan, no, sa ilalim daw po ng lupa, yung lupa, ilalim na yun eh. No? Yung mas malalim pa doon, yun daw po yung abyss. Where is that? I do not know. Kung yung ba'y nandito sa earth or outside the earth, or I do not know, but it is called the abyss. Now, ano naman yung Gehenna? Now, mahalaga mga kapatid, although a little bit technical ito, pero mahalagang naiintindihan natin ito kasi kailangan maintindihan natin kung ano ang concept nila ng hell. No? At may mga scriptures po dito na matagal na nating dinadaanan pero hindi ho natin iniisip na ganun siya. Let me continue. Gehenna. Ano yung Gehenna po? It is often associated with fire. Okay? So kaya, pag sinabi mong Hades, hindi associated sa fire yon. Pag sinabi mong Tartaro, hindi associated sa fire. Pero pag sinabi mong Gehenna, associated siya sa fire. Pero pag tinignan niyo po sa English Bible, lahat yon pare-parehas hell ang ginamit na salita. Alright? Next. The etymology of Gehenna is extremely important to understanding its meaning. Gehenna is a transliteration of the Hebrew, dalawang words kasi siya, yung pong Ge, which is valley, and Hinnom, which means lamentation. Kaya yung pong word na Gehenna is the valley of lamentation. Ang ibig sabihin, the valley of lamentation. Now, pag sinabi po nating etymology, yung pinagmulan ng salita. Saan ba nagmula yung salita? So, kaya yung word na Gehenna ay nagmula po siya, ang etymology niya, ang pinagmulan niya, ay dahil po doon sa Hinnom, which is valley of lamentation. Ang ibig sabihin. Bakit siya tinawag na Valley of Lamentation? Okay. Gehenna, which is the Latin form of the name, no, Gehenna, refers to an actual place. The Valley of Hinnom. At nandiyan po yung mga scripture references kung gusto niyong basahin. Also called the Valley of the Son of Hinnom. Okay? So, kaya yung pong Gehenna is an actual place. Siya ay lugar. Siya ay isang valley.
So pag sinabi nating valley, ano ho ba sa Tagalog ang valley? Yung, kumbaga parang nasa pagitan siya ng dalawang bundok. Burol ba tawag doon? Oh, yung malalim po siyang ganon, valley. No? So ito yung bundok, sa pagbaba mong ganon, that's the valley, may another na pataas, that's the valley. And it is an actual place, yung pong Gehenna. Because it is the valley of lamentation. Bakit siya tinawag na valley of lamentation? Now, this valley, which lies to the south of Jerusalem. So, makikita nyo ito, pag pumunta kayo sa Jerusalem, nasa bandang south siya. At sabi diyan, had a poor reputation. It eventually became the Israelite place of worship for Molech, an Ammonite god. So, yung Valley of Hinnom na yon, na tinatawag na Gehenna or Gehenna in Latin, yun po ay naging lugar ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosang si Molech ng mga Israelita. Nang sila ay tumalikod sa Diyos at sumamba. No? Ano pong ginagawa nilang pagsamba dyan? A central focus of Molech worship was human sacrifice. At dito sila nag-o-offer ng sinusunog nila yung mga bata as an offering to God Molech. Yung lugar na yon. So kaya pag yung lugar na yon, nung una po ginawa nilang place of worship yon para pagsamba sa Diyos ng mga Ammonite na ang pangalan ay si Molech. At ang paraan ng pagsamba nila ay isa-sacrifice nila ang baby nila. At ang pagsasacrifice po ay susunugin doon. So umaapoy yun, sinusunog nila doon. Now, this place was also known as Tophet. Huwag na ho natin puntahan yung word na Tophet na yan at napakaduguho niyan pag pinuntahan natin. Basta tinatawag din siyang Tophet. No? It's a place, isang lugar na kung saan sinasacrifice ang mga baby para ialay kay God Molech. Si Molech ay Diyos ng mga Ammonite na sinamba ng mga Israelite. According to one medieval source, Kimchi, after the return from Babylonian exile, the Jews turned the valley of Hinnom into the city dump. So yung dating lugar na yon na sinasambahan ng Diyos na Molech, nung pagbalik nila from Babylon, di ba, sila po, yung southern kingdom ng Israel ay na-captured ng Babylon. And under the leadership of Nehemiah, nakabalik sila. Pagbalik ho nila, yung Valley of Hinnom na yon, ginawa nilang dump site. Tambakan ng basura. Okay? Now, the Jews turned the Valley of Hinnom into the city dump. Garbage and everything else, deemed unclean, including the bodies of dead animals and executed criminals, were incinerated there. So kaya mga basura, hayop na patay, maging yung mga kriminal, doon itinatapon at sila po ay sinisindihan doon, sinusunog. Kasi ginawang dump site na ng mga Israelita yon. Pagkagaling nila sa Babylon. For that reason, a fire was kept burning constantly in the Valley of Hinnom. Kaya pag tinignan po nila yung Valley of Hinnom na yon, hindi nawawala ang ang apoy. Continuous na umaapoy doon. Kasi nga, naging para pong walang iniwan sa Smoky Mountain nung araw. Di ba? 24/7 po Smoky Mountain, merong usok. Continuous yung burning. Kasi tapunan ng basura, tapos doon dinadump lahat, nasusunog. Walang tigil 24 hours. 24/7. Ganon din po ito. Yun ang nangyari sa kanila. At ultimo, tao, hayop, basura, doon itatapon, tapos doon nila susunugin. Kaya kapag ang isip po ng mga Hudyo, kapag word na Gehenna ang ginamit, yun ang nasa isip nila. Continuous burning. No? And yet, again, sa isip po natin yun ay hell. Sa isip nila, yun din ang description nila. So kaya ang mga Hudyo po ay nagkaroon ng picture sa isip nila kung ano ang hell by looking at Gehenna.
Kasi wala naman nakarating sa kanila sa impyerno. Kaya kapag binabanggit po yung Gehenna na hell, ang isip po nila yung Valley of Hinnom na continuous ang fire at makita natin na pati yung mga uod hindi namamatay. Ano ba ibig sabihin ng hindi namamatay ang mga uod? Now, even though it was no longer used for evil worship, the waste and acrid smoke there made it a dreary place. No, nakakasulasok ang amoy nito, nakakarimarim ang itsura nito, dahil sama-sama po doon, patay na tao, patay na hayop, basura, lahat doon sinusunog. Now, ito po yung mga example. In Matthew chapter 5, 29 to 30, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. Ano po nasa isip natin dyan? Impyerno, na kung saan nandun si Satanas. Di ba? Pero sila po dito, kaya ito, literal po sa kanila yan. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. Saan daw ibabato? Sa Gehenna. Bakit to? Kasi yun ang tapunan ng mga patay, na hayop, na tao, basura doon. Kaya ang isip po nila, mga kapatid, kapag sinabing, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away, for it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into Gehenna. So kaya mabuting yung mata mo na lang ang mapunta doon kaysa yung buo mong katawan. Ngayon, sila ho, napipicture nila yun kung anong nangyayari doon sa taong sinusunog doon. At para sa kanila, impyerno yun. Yun ang impyerno. Okay? Ano ba po? And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. Sa atin po, intindi natin dito, ito ay matalinghagang pangungusap. Di ba? Matalinghagang pangungusap na kung ang iyong kanang kamay ay nagsasanhi para ikaw ay magkasala, putulin mo na lang yan, itapon mo sa impyerno. Sa kanila po, putulin mo yan, tapon mo sa Gehenna para hindi madamay ang buo mong katawan. Okay? Ano pa po? And if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than with 2 hands or 2 feet to be thrown into the eternal fire. Bakit po eternal? Because yung pong Gehenna na yon, walang tigil ang apoy. Kaya they call it eternal. And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into the hell of fire. Think of it as Gehenna. So ngayon, hindi siya Hades, hindi siya Tartaroo, siya po ay Gehenna. Kaya hindi sinasabi sa kanila na kapag ka nagkasala ka, nagpos ng kasalanan ay ang kanang kamay, ilagay mo siya sa Hades. O ilagay mo siya sa Tartaroo, kasi ang Tartaroo para sa fallen angels. Ang Hades, libingan ng katawan. Pero yung Gehenna, ang picture ho nila, yung Valley of Hinnom. Kaya po, eternal fire ang tawag nila kasi hindi tumitigil ang apoy doon. Kasi continuous yun, naging campsite ng buong syudad yun eh. Kaya tuloy-tuloy ang apoy noon. Kaya they call it eternal. And if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than with 2 hands to go to hell, to the unquenchable fire. Unquenchable fire. Bakit to unquenchable? Hindi na-quench, hindi namamatay. Kasi nga, doon po sa Gehenna, tuloy-tuloy lang ang apoy nun. Hindi nawawala ng apoy yun.
And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame than with 2 feet to be thrown into hell. Mark 9:47. And if your eye causes you to sin, tear it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than with 2 eyes to be thrown into hell. Ito po yung verse 48. Where their worm does not die and the fire is not quenched. Ano pong nasa isip natin? Diba pag sinabing impyerno, ang nasa isip natin, ang mga uod hindi namamatay. Ibig sabihin ba nun, eternal ang uod? Hindi po. Kasi basura yun. Kaya magpapatuloy na merong uod doon. Hindi mawawalan ng uod kasi tapunan ng patay na hayop. Uuurin yun para doon sa stage ng decomposition niya. Tatapunan ng tao yun. Uuurin yun. Tatapunan ng mga basura. Uuurin yun. Kaya ang uod, laging may uod, pero hindi ibig sabihin po, yung uod may eternal life. So, nakita niyo po, no? Where worm does not die. So, hindi po ibig sabihin nun, ang uod hindi namamatay. Darating yung time, yung uod na yun, mamamatay yun, pero papalitan siya ng panibagong uod. So, ang title po ng message natin ngayon ay uod. So, kaya yung pong sinabi niya sa verse 48, where their worm does not die and the fire is not quenched, dahil nga po, basurahan yon, hindi talaga matitigil ang pagkakaroon ng uod doon at hindi matitigil ang pagkakaroon ng fire. Kaya siya po ay hindi naku-quench. Alright? So, now, ang Bible po ay dinefine kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Lawlessness is the biblical definition of sin. A lawless life will lead to being cast into the fires of Gehenna. So, kaya po, ang utak ng mga Hudyo, pag sila ay nag-disobey sa Torah, no? Yung katawang lupa nila ay dadalhin doon sa Hades. Hindi sila mapupunta ng Tartaroo, pero sila ay magsasuffer po doon sa fires of Gehenna. Bakit? Kasi pag namatay sila ng lawless sila, tatapon sila doon at susunugin sila doon. So that's their picture of hell. Nasusundan ho natin, mga kapatid. No? So kaya sila, ganoon na lang ang kanilang pagsunod sa Torah. Dahil napipicture nila, kapag nag-disobey sila sa Torah, ang kahantungan nila, yung nakikita nilang Valley of Hinnom. Nakita nila inuuod. Na hindi namamatay ang uod, laging may uod. At nasusunog at hindi namamatay ang apoy. Yun ang kahantungan nila. May physical picture sila kung ano ang kahantungan ng kanilang katawan kapag sila ay namatay na hindi sumusunod sa Torah. Tayo po, anong nasa isip natin? Pag namatay ka, na hindi ka mananampalataya, nasa impyerno ka, umaapoy, nasusunog ka, na hindi ka namamatay. At inuuod ka na hindi namamatay ang uod, pero buhay ka. Ang question po, ito ba ang sinabi ng Biblia? No? So, now, 3 times, Yeshua specifically ties the concept of punishment in hell with worms that don't die and fire that isn't quenched. At ang reference ni Jesus Christ po doon sa na nasa Isaiah 66:24. So, ibig sabihin, pag si Jesus Christ po ay nagbanggit ng patungkol po doon sa worms na hindi namamatay, yung fire na hindi nagpo-quench, ito po ay kino-quote niya o reference niya rito is yung prophecy sa Isaiah chapter 66.
So kailangan maintindihan natin kung ano yung prophecy doon sa Isaiah 66. Dahil yun ang ginagamit na reference ni Jesus Christ kapag binanggit niya po ang tungkol doon sa worms na hindi namamatay at yung fire na hindi nakukwens. Na tinatawag nating hell. So kaya yung pong hindi na natin pupuntahan, puntahan nyo na lang po yung Isaiah 66 verses 15 to 24. Yan po yung prophecy na kino-quote ni Jesus Christ, yung word na Gehenna, doon po doon sa reference na yon na nasa Isaiah 66. Okay? So ano po yung sinasabi ng Isaiah 66 na prophecy na yan? Once again, the valley of Hinnom on the southern end of Jerusalem will become a garbage dump where unclean and despised things will be cast. Which is, nangyari po yon kasi nung pagbalik nila galing Babylon, ginawang dump site na dating worship place yon ng mga Ammonites. The final verse of the prophecy speaks of the dead bodies of those transgressors that will be thrown into Gehenna. Their corpses will be fed upon by worms and burned by fire. It is this detail regarding those who are cast into the valley of Hinnom that Yeshua included in his statement on the dangers of sin. Kaya po, nung nagpahayag ang Panginoong Jesucristo kung ano ang danger ng kasalanan, and he was referring po na you will be burned where fire will not be quenched and worms will not die. He was referring to Isaiah chapter 66, which is a prophecy. Okay? So, kaya yung prophecy na yon ni Isaiah sa chapter 66 ay tumutukoy po doon sa Valley of Hinnom. So kaya para sa isang Hudyo, naiintindihan niya ngayon. No? Mula pa nung Old Testament hanggang New Testament, hanggang sa binigay ni Jesus Christ yung warning niya against sin, ito ang kasasapitan nyo, napipicture ho ng mga Hudyo yung Valley of Hinnom. Now, imagine niyo po, kunyari tayo, andyan yung Valley of Hinnom. Nakikita natin na may mga patay na tao sinusunog, inuuod. Anong nangyari? Bakit sila sinusunog at inuuod doon na parang hindi namamatay ang apoy, hindi nawawala ang uod? Kasi sumuway yan sa utos ng Diyos. Tanong ko po sa inyo, nakikita niyo yung ganong senaryo? Susunod kayo sa batas ng Diyos o hindi? You see? So, kaya yun ang concept po nila ng hell. Tayo, iba ang concept natin ng hell. Iba ang concept nila ng hell. At syempre, yung concept nila ng hell ang kailangan naiintindihan natin, hindi kung ano yung concept natin ng hell. $11:25 na po. Nasa gitna pa lang ako. Di bale, kung hindi ko matapos sa next Sunday ho. Ha? So, their worm is a reference to the many worms which will be found there feasting on the dead bodies. Yan po yung nasa Isaiah 66 prophecy na mangyayari. Pinrophesy kasi ni Isaiah na yung pong place of worship ni Molech na yon ay magiging dump site ng mga Israelites. Okay? Kaya yun ang kino-quote ni Jesus Christ ngayon in warning the people, no, na wag silang mag-commit ng sin kasi yun ang mangyayari sa kanila. Pero referring to the Valley of Hinnom, kung ano nangyayari doon. Now, these worms do not die in the sense that they never finish or complete their task. Adding in the decomposition of the corpses, it does not mean that these worms are immortal as some might imagine from the English. No? Figuratively speaking, there will be no finish for the worms in Gehenna. So, naintindihan na ho natin yon. The reference to the fire not being quenched simply means that the fires in the Valley of Hinnom
will not be put out before they accomplish their task of burning up and destroying all those who are cast there. Now, siguro dito ako magtatapos. Iiwanan ko kayo na bitin para bumalik kayo sa Sunday. Sabi po sa Matthew 3 verse 12. Kaya sabi ko magkakaroon tayo ng scripture analysis. Let's analyze this verse. Sabi po dyan, His winnowing work is in His hand. Alam niyo po yung winnowing work? Fork? Yung fork po yung pinang-ano ng dayami, no, sa bukid. Yun po, parang kalaykay siya, pero iba kasi ang rake, no? Iba po yung winnowing fork. Yun po yung pinanggagano nila, tapos iahagis nila yung mga dayami sa taas para pag humangin, babagsak yung may mga laman na palay. So yun po yun. So, ganun siya, no? His winnowing fork is in His hand, and He will clear His threshing floor. Yung threshing floor, yung kanila pong giigan ng palay, no? O ng trigo. And gather His wheat into the barn. Sino po yung wheat? The just, the believers in Christ. No? Para maihiwalay yon. Saan niya dadalhin yon? Sa barn. No? Sa kamalig. Doon po sa imbakan. Yung natira po, sabi diyan, but the chaff will be burned with unquenchable fire. Hirapan ako mag-pronounce dito sa unquenchable na ito. But the chaff, sino po yung chaff ba or chaff? Whatever. But the chaff will be burned. Sino yung wheat? Yung mga believers, di ba? Saan daw po dadalhin yung mga believers? Sa barn. Yung po mga chaff, sino sila? Sila yung walang mga laman, di ba? Saan daw po, anong gagawin? Burn. Ano pong ipang-burn? Unquenchable fire. Now, question ko po, kung yung chaff na yon ay mga unbeliever at sila ay i-burn, ano mangyayari sa kanila? Mananatili ba silang chaff o sila'y masusunog at mawawala? Ha? Di ba? So, meron pong fire. Parang ganito po. Punta tayo sa Valley of Hinnom. Pag tinapon yung basura, masusunog. Mauubos. Pero hindi tumitigil yung fire. Kasi may panibago na namang basura. May panibago na namang mga patay na ilalagay doon. Pero yung una mong tinapon, naubos na nung unquenchable fire. So, kaya question ko po mga kapatid, yung mga unbeliever, tinapon mo sa unquenchable fire, nanatili ba sila doon o na-destroy? Naubos ba sila o nanatiling nandun? Kung titingnan po natin itong verse na ito, yung mga believers, inipon, dinala sa kamalig. Yung mga unbelievers, para silang chaff, ibinato sa apoy, yung apoy hindi namamatay. Pero yung ibinato doon sa apoy, hindi ba nauubos? Ang sabi po dyan, burn. So pag sinabing burn, nauubos. Sa madaling salita, hindi siya nananatiling nandun at sinusunog. Siya ay susunugin, pero mauubos siya. Madidissolve siya. So, dito, total 11:30 na. Magtatapos na ako dito. Pag-isipan na lang natin maigi to. Kasi hindi natin madalas pinag-iisipan to eh. Ano po ang sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death. Sa mga mananampalataya po, ano? Eternal life. Di ba? Ang kabayaran daw po ay kamatayan ng kasalanan. Di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nagkaroon ng kamatayan ng tao.
Pero ni-resurrect yung mga unbeliever. Yung mga believer, ni-resurrect, hindi na sila namatay muli. Yung mga unbeliever, ni-resurrect to face judgment, and then namatay ulit. Now, kung patay na sila, nandun ba sila nasusunog ng, ano? Nandun ba sila? O patay na? So ano ang, sa mananampalataya, eternal life. Sa hindi mananampalataya, eternal death. So, pero ano ang papatay sa kanila? Yung unquenchable fire. So, sino ngayon ang eternal? Yung fire o yung inihagis sa fire? Yung fire. Unquenchable siya eh. Ayun. Pero ang utak natin, ano po? Yung hindi mananampalataya, nasa impyerno, hindi siya namamatay, sinusunog siya, at inuuod siya. Eh hindi po death yun. Mamamali ngayon yung for the wages of sin is death. And the gift of life is eternal life. Marami pa hong scriptures. Babalikan natin yan, tayo po'y tumayo. At pag-isipan nating maigi. Ano? And if you have some other thoughts, let me know. At tayo po ay aawit sa Panginoon. Tayo magsasara sa panalangin.